Alright guys, what is up? Meron tayong featured bike ngayon guys. So, ang featured bike natin ngayon is Suzuki GSX S750. So, ito yung naked version ng Gixxer 750 na sports bike. Okay, so tara guys, tignan natin. Alright guys, so ito naked version ng Gixxer 750. Okay, liquid cooled, of course inline 4. Ayan. Horsepower guys is around 114 10,500 RPM. Ang torque naman niya is around 80 to 81 at 9,000 RPM. Ayan. So, etong kamukha nung dati kong motor na GSX S1000. So, ang pinagkaiba nila is the engine, pero yung overall look, fairings magkamukha, halos magkamukha talaga. Pati style ng tail, magkamukha din. So, ayan. As you can see, dito rin sa dash niya. Ayan. Open natin yung dash. Halos the same din guys. Yung RPM sa taas, ayan, 11,000 yung limit niya. You can see here the clock, trip A, trip B. Fuel range, meron siyang fuel range. Okay. And then, average fuel consumption. Meron siyang gear indicator dito, speed, and TC. Yung TC niya guys, meron siyang TC. Ayun guys. So yung TC niya guys, you can off the TC. Ayan. And then you can go to 1, 2, and 3. Ayan. So but that is a 1. Ayan. So yun guys, of course ABS, dual channel ABS, traction control, pero wala siyang riding modes. Okay. So 41mm na KYB, fully adjustable na suspension. And of course, naka-Nissin siya. Ayan. So ito lang yung difference niya doon sa 1000cc, it's Brembo. Ito guys, Nissin. Okay. Radial 4-piston calipers, and then 310 dual disc sa front, and naka Bridgestone siya, Bridgestone Batlux na front tire na 120/70, which is standard yan. And then the headlight guys is halogen, pero ito ginawa na niyang LED. Okay, signal lights are still halogen, front and back. Ito nilagay niya lang niya to, itong front cowling. And then here, you can see the engine. Hawig na hawig sa 1000 version. And naka na siya, naka Austin Racing na slip-on na titanium. Ayan. So, sa likod guys, meron siyang 240mm na rotor disc. Of course, ABS and Nissin caliper na dual piston. And then naka Bridgestone Batlux siya na 180/55. Hyper Sport. Tail light is LED. Signal lights are halogen. Yeah. So tank capacity guys, I believe 17 liters. Di ako sure. I'm gonna post it. Okay guys, so here you can see meron siyang mode button, up and down, select button to change the traction control. Ito to change the information. Ayan, tas dito kill switch and ignition. Focus natin. And then hazard. Tapos KYB na fully adjustable na suspension guys. Ayan. So, and then isa pang feature nito guys, yung RPM assist. So medyo ano siya, pagka konting bitaw mo lang, may bite na siya kagad. Slipper clutch, assist clutch. Okay. Unfortunately, hindi pa siya quick shifter. Okay, so wala siyang quick shifter and auto blip. Ito meant for cruising. Medyo upright siya. Hindi naman siya super upright. Okay, medyo nakasubsob din siya. Just like the ZH2. Okay, unlike sa MT-09, MT-07 na medyo mataas yung handlebar guys. Ito may pagka-aggressive ng konti compared sa mga MT series na from Yamaha. Halos kalaban sa market ito, MT-07, MT-09, okay, CB650R, pero mas malakas to sa CB650R. Okay, halos ang power nito katapat niya MT-09. Okay, MT-07 medyo maiwan siya dito kasi this is inline 4 and mas mataas yung horsepower nito guys. So now let's do a sound check of the exhaust. Ayan. Okay.
So mamaya guys, we will test this bike. Siguro dito lang tayo sa gas station, paikot-ikot lang. Just feel the power guys. Ayan, so tara. Ayan guys, so patry natin tong Gixxer 750. Dito lang tayo sa may gas station, paikot-ikot. Kasi di tayo makakapag NLEX, highway. Okay, so malayo kasi yung U-turn dito. Kaya so first impression guys, mababa sa akin. Ang seat height pala nito around 820 millimeters. Ang weight niya 213 kilograms. So may kabigatan siya because it's only 750, pero halos kasing weight siya ng 1000cc guys. Yung GSX 1000 ko, that's only 210 yata o 215 din. Halos same sila ng weight. Ayan, so you can see flat-footed. Okay. And then medyo narrow yung handlebar guys. Yun ang unang napansin ko. Narrow handlebar. Okay. Dito medyo may pagka-wide din siya because of the fairings. Okay. And then the dash, sakto lang yung laki. Nakikita ko naman lahat ng information. Okay, pero ganda ng throttle response. Hindi pa to naka ride by wire guys ha. They are still using cables, pero ganda ng response ha. Maganda yung bite nya. Ayan. Maganda rin talaga tunog ng Suzuki, lalo na inline 4. Oh. Although mabigat siya sa on paper, pero while riding para siyang NTO9 din. Kanina parang ang bigat niya eh. Pag pala umaandar, hindi mo na ramdam yung weight. Pero I think malakas to sa MTO9. Malakas siya sa MTO9, malakas siya sa MTO7, and of course malakas siya sa CB650R. Siguro ang ka-level ito is Z900. Yung bagong Z9 ng Kawasaki when it comes to power. Maganda rin yung bite ng brakes, front brake. Okay, those are Nissin. Wala siyang backfire. Medyo may twitchy ng konti yung throttle. Very responsive, which is normal sa mga Suzuki naked bikes. Normal na sa mga Suzuki to, yung twitchy na throttle. Although very responsive, yun nga lang, sa low speed, sa corner, medyo kailangan alalay ka lang. Ganda ng engine braking. Ganda ng engine braking niya.
One more ikot. Eto guys, kung beginner ka, pwede sa'yo to. Okay. Siyempre, konting practice lang din. Dahil malakas din itong motor na to, hindi naman siya basta-basta din. May power din talaga to. So, salamat kay Paring Sherwin for the test ride. Feeling ko nasa racetrack ako. Feeling ko na nasa racetrack ako eh. Paikot-ikot eh. Ayan, thank you bro. Ayan, ito pala may-ari si Sherwin. Bati ka bro. Ayan, si Paring Alren. Ayan, Beauty Love with his ZX-10R. So, tatlo lang kami ngayon. Biglaan lang eh. Tumawag lang lagi. Laging biglaan tumatawag to eh. Chill ride lang. Oo, sarap biglaan. Dito lang no? Oo. Dito kami sa TTT sa may SC-Tex. Ayan, daming Ducati doon, no? Ano kaya ang team yun? Siguro Atat. Siguro Atat, no? Ayan. So, ito ZH2 natin, guys. Ayan, pogi pa rin. So, hindi pa siya nakabebenta. Hindi naman siya rush eh. Kung hindi siya mabenta, okay lang din. Ayan, importante nag-enjoy ako. I won't be okay without you.